Panibagong umaga na naman, panibagong araw upang makapaghatid ng serbisyong totoo para sa lahat. Ito ang inspirasyon ng ating amang bayan, ang makatulong sa lahat ng nangangailangan. Araw-araw, walang palya dahil alam niyang may mga taong umaasa sa kanya. 2024 Accomplishment, Serbisyong Totoo. Serbisyong pangkalusugan. Ang malusog at masiglang mamamayan ay kayamanan ng bayan, kung kaya't patuloy ang pagsusumikap ng bayan ng Gerona na lalo pang pag-igihan at mapalawak ang mga dekalidad na serbisyong pangkalusugan hatid sa lahat ng mamamayan. Ang lahat ng mga doctors, dentists, nurses, therapists, medical technologists, midwives at iba pang mga medical practitioners sa lahat ng rural health centers ng Gerona ay patuloy na nagpapagal sa pagbibigay ng mga regular, maayos, mabilis at maalagang serbisyo para sa lahat. Sa tulong ng Charo and Pokpan Foods Philippines Incorporation or CPF sa Barangay Katuray ay patuloy pang nadadagdagan ang mga state-of-the-art medical equipment ng ating mga rural health centers. Maliban sa mga regular na serbisyong laboratory testing sa Mega Lab, ngayong taon na ito ay mapapakinabangan na rin ang libreng testing for minerals and electrolytes. Ipinagmamalaki na simula Enero ay mayroon ng 8,870 pasyente na nakinabang sa mga laboratory services ng munisipyo. Maliban sa X-ray services ng radiology unit ng bayan, ay mayroon na ring ultrasound, mayroon na ring gonadal shield upang maproteksyonan ang mga buntis na nangangailangan ng X-ray. Dagdag pa dito ay maaari na ring ma-check ang blood circulation ng mga baby sa sinapupunan gamit ang bagong Doppler machine. Kasama pa rito ay ang multipurpose parturition bed birthing and other gynecological operation services. Isa sa ipinagmamalaki ng Gerona ay ang pagkakaroon ng physical therapy services na kung saan ang bayan ng Gerona ay isa sa 4 lamang sa buong probinsya ng Tarlac na may ganitong serbisyo. At natatanging Gerona lamang ang nakapagbibigay ng kumpletong serbisyo para sa mga may pediatric or juvenile conditions, geriatric or neurologic conditions, ultrasound physical therapy, bagong shockwave equipment, paggamit ng recumbent bike, at ang paraffin wax bath na ginagamit din sa rehabilitation therapy. Ang mga dental services na ibinibigay ng RHU 1 and RHU 2 ay pareho ng may license to operate. Ito ay nangangahulugan na lahat ng mga gawain, mga dental equipment, kasama na dito ang mga dentista at mga assistants nito ay maayos at naaayon sa medical standards ng Department of Health. Dahil dito ay makakaasa kayo sa mas maayos, malinis at ligtas na dental services. Unti-unti na rin inaayos ang lisensya ng mga ambulansya ng munisipyo ng Gerona. Ang pagkakaroon ng lisensya ng bawat ambulansya ay nangangahulugan ng maayos na ambulance vehicle, kompleto na mga kagamitan at well-trained na driver at emergency staff. Ito ay upang matiyak ang serbisyong pagsalba ng buhay ng ating mga kababayan sa oras ng emergency. Pinagtutuunan din ng pansin ang serbisyo para sa mga kababayang nalihis ng landas sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Katuwang ang USAID Renew Health Project ay patuloy ang mga programa na ipinatutupad ang community-based drug rehabilitation program ng munisipyo. Dagdag pa nito ay ang pagkakaroon ng partner na rehabilitation center upang mas matuunan ng pansin ang mga nangangailangan ng masusing rehabilitation, na kung saan ang mga kababayang may kailangan ng rigid rehabilitation ay ipinapadala sa Department of Health Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Ang lahat ng mga pagpupursiging ito ay nabigyan ng pagkilala bilang the first LGU in Central Luzon na DOH accredited para sa community-based drug rehabilitation program. Pinagbubuti rin ang pagkakaroon ng pagbibigay ng mental health services para sa mga nangangailangan.
Ang bagong Animal Bite Center sa RHU1 ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng libreng bakuna sa ating mga kababayan na nangangailangan ng anti-rabies vaccine sa mga nakagat ng hayop. Ang kabubukas ng municipal pharmacy sa loob ng munisipyo noong December 2023 ay mayroon ng mahigit 17,000 pasyente na nabigyan ng libreng gamot. Kasama ring nabibigyan ng regular na gamot ay ang mga kababayan nating nangangailangan ng mga gamot para sa kanilang maintenance. Isa ring ipinagmamalaki ay ang patuloy na pagdodonate ng dugo ng mga Heronians sa Philippine National Red Cross National Voluntary Blood Services Program. Ang target ng bayan na makapagbigay ng 900 na bags ng dugo sa taong ito ay nahigitan pa, dahilan upang makamit na 107% rating sa taong 2024. Ito ay ang pangako ng Herona na makapag-alay ng sariling dugo upang maitawid ang buhay ng iba. Serbisyong makalinga at maproteksyon. Walang maiiwan sa bayan ng Herona. Ito ay ang pangako na bukas ang munisipyo sa lahat ng mga nangangailangan, lalo na sa mga pagkakataong wala silang malapitan. Araw-araw ay bukas ang munisipyo at ang mismong ama ng bayan ang nag-aasikaso at umaayos sa kanilang mga hinaing at suliranin. Sa taong ito ay may 3,617 na ang nabigyan ng medical assistance, 634 na ang nabutan ng tulong na burial assistance, 1,026 libreng ultrasound at 950 na ang nabigyan ng crib set o gamit ng sanggol. Walang patid ang pagbibigay ng mga pangangailangan ng ating mga lolo at lola at sa taong ito ay patuloy pa rin inaasikaso ng mga kasama sa Municipal Social Welfare and Development Office ang maayos at napapanahon na pagbibigay ng kanilang social pensions na nanggagaling sa Department of Social Welfare and Development Office. Sa paghahangad ng pamahalaan ng Herona na mapalawak ang mga nabibigyan ng pensyon at ang magkaroon ng sariling ambag sa pagtulong sa mga seniors, ay patuloy pa rin ang pamimigay ng LGU social pension sa mga nangangailangang senior citizens. At sa taong ito ay nakapagbahagi na ng mahigit sa 2 milyong pensyon sa ating mga senior citizens. Prioridad din ng pagbibigay ng medical assistance at iba pang mga tulong sa kanila sa kanilang pangangailangan. Pinalakas ang paghihikayat ng pagkakaroon ng mga Barangay Senior Citizens Association sa bawat barangay. Layunin nito na makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga senior citizens na magkaroon sila ng mga aktibidad na makakatulong sa kanilang kalusugan at social life. Ang isa pang sektor na inaalalayan ay ang ating mga kababayan na tinuturing na persons with disabilities o mga PWD, na kung saan ang lahat ng mga barangays ay mayroon nang naitatag na mga PWD organizations. Naglalayon ito na maorganisa ang bawat miyembro nito upang magkaroon ng support group at magkatulungan ang bawat isa para sa ikauunlad ng bawat isa. Ang pagkakaroon nila ng organisasyon ay nagbigay ng tulay upang sila ay magkaroon ng mga pagkakakitaan upang mas mapangunlad ang kanilang buhay. Ilan sa mga naibigay na tulong sa kanila ay ang mga pagbibigay ng educational assistance, Sustainable Livelihood Program gaya ng PWD Cash for Work sa 120 beneficiaries, libreng mga trainings ng sign language, medical missions para sa kanilang kalusugan. Ipinagmamalaki rin na sa taong ito ay nakasama ang Team PWD Herona sa taunang Para Games at sa taong ito ay muli na naman nating tinamasa ang tagumpay sa pagiging champion nila Angelo Torato sa shot put, Jerome Salcedo sa long jump at Jonicio Alboroto sa wheelchair race. Hindi rin pahuhuli ang ating mga kababayang PWD na itinanghal na first runner-up sa volleyball female deaf category na sila Micaela Manzano, Carla Pangilinan, Nina Salve Pascua, Viancy Ann Balongay, Eunice Jenica Manzano, Ayana Camille Manicdo at Jamin Antonio. Lubos ding ipinagmamalaki natin ang mga second runners-up na sila Shamay Pangan sa long jump, Baby Micah Errol sa javelin throw, Julius Gonzalez na nanalo sa chess, Kimberly Ibarra na winner sa luksong sako, at sina Marisol Lopez, Mary Ann Mangrobang, Gian Nicole Charmaine Valdez at Vilma Bernardino na nanalo naman sa volleyball.
Mas pinaigting din ang pagkalinga at pag-aalaga sa ating mga anak na kung saan ay lalong pinagaganda ang mga child development centers sa bawat barangay upang sila ay lalong maging inspirado sa pagpasok araw-araw at maaliw sa mga gawain sa centers. Naipagawa sa taong ito ang pagsasaayos ng Child Development Center ng Cardona. Kasabay nito ay ang pagkapanalo ng center na ito bilang 3rd place sa Best Child Development Center sa buong probinsya ng Tarlac. Alinsunod nito ay ang pagkakapanalo rin ng kanilang child development worker bilang 4th placer sa Best Development Worker. Katuwang ang DSWD, patuloy ang pag-alalay sa kanilang nutrisyon sa pamamagitan ng supplemental feedings. Kasama na rin nito ang pagbibigay ng supplemental milk program na umabot ng 5,229,000 at 189,000 para naman sa milk program. Kasabay din nito ay ang pagbibigay ng libreng mga libro at ang annual dental check-up ng mga bata. Mas pinabuti rin ang pagtulong sa mga child development workers upang mabigyan sila ng sapat na mga trainings at kapasidad upang mas mapabuti at maiangat ang kalidad ng kanilang pagtuturo. Pinaigting din ang pagbabantay at proteksyon sa ating mga kababaihan at mga batang may espesyal na pangangailangan sa pamamagitan ng maayos at naaayon na case management. Sa lahat ng mga pagsisikap ng mga taga-Municipal Social Welfare and Development Office ay itinanghal na having the highest rating of Level 3 or Enhanced Service Delivery. Serbisyong matatag na edukasyon. Hangad ng pamahalaan na mapanatili ang maayos, tahimik, ligtas at kompleto sa pasilidad ng mga paaralan upang mas maitaas pa ang antas ng edukasyon sa bayan ng Gerona. Ibinuhos ang atensyon sa pagpapagawa ng mga silid-aralan at mga pasilidad para sa ating mga kabataan. Sa taong ito ay naisagawa at naipatayo ang School Perimeter Fence sa Carbonel Daycare Center, covered shed with stage sa Don Basilio Elementary School, covered shed Matapitap Elementary School, pagpapasimento ng school ground ng Santiago Elementary School, classroom ng Tangkaran Elementary School, Maraming salamat po, Mayor. Naipagawa rin ang 2-story classrooms para sa Alternative Learning System o ALS sa Corazon C. National High School. At ang natapos rin ang Shed Phase 3 sa Corazon C. Aquino High School. Pinag-uusayan din ang pagbibigay ng kaalaman patungkol sa rural farming na kung saan ang Gerona Western National High School ang siyang nagsusulong nito. Sa taong ito ay nabigyan sila ng mga farm machineries tulad ng tillering machine, mini hand tractor upang magamit ng mga estudyante na nakalinya sa pag-aaral ng rural farming at sa mga susunod na taon ay nakaplano ang Gerona Western National High School na maging Rural Farming School. Inumpisahan din ang Inclotech o isang innovation program ng DepEd na naglalayong tulungan na magkaroon ng pagkakakitaan ang ating mga SPED students na kung saan sila ay nabigyan ng pagkakataon na maturuan ng pagluto ng mga tinapay, assorted cookies and cakes na kanilang tinitinda upang sila ay magkaroon ng pagkakakitaan. Ang pamahalaang bayan ng Gerona ang siyang nagbigay ng mga kagamitan tulad ng mga baking utensils at equipment, refrigerators, ovens, pwesto at sasakyan upang magamit sa kanilang pagtitinda. Regular pa rin ang pagpapagawa ng mga silid-aralan, pagsasaayos ng mga school facilities, pagbibigay ng mga kinakailangang gamit sa paaralan tulad ng mga television sets, laptops, computers, printers, air-conditioned units at ang pagsuporta sa lahat ng mga academic and sports activities ng mga bata, lalong-lalo na sa municipal, provincial, and national levels.
Lalo pang pinararami ang nabibigyan ng mga estudyante sa ilalim ng Uniform Educational Assistance Program. Sa taong ito ay mayroon ng 488 na high school beneficiaries na nakakuha ng 6,000 pesos bawat isa kada school year at 361 na college students na nakakatanggap naman ng 6,000 pesos kada semester. Dagdag pa dito ay ang book allowance na ibinibigay taon-taon. Ang GI Ride o Herona Innovative Roving Interactive Instructional Materials for Diverse Educational Needs na formal na nailunsad noong October 3, 2023 ay patuloy na umiikot sa mga barangay upang magbigay ng kaalaman sa mga kababayan natin na kabilang sa alternative learning system. Ang inobasyong ito ay nagkatotoo sa tulong ng Department of Science and Technology. Katuwang ang Tarlac State University na siyang katulong ng pamahalaang Herona sa paghahatid ng kaalaman at karunungan sa ating mga kababayan. Pinagmamalaki na ito ay ang unang mobile school sa Central Luzon. Sa isang taong pag-iikot nito ay mayroon ng 23 na mga senior high schools at 200 junior high schools na nakagraduate sa tulong ng GI Ride na karamihan ay nagmula sa Barangay Villa Paz at Don Basilio. Ang munisipyo ay patuloy pa rin kumukuha ng mga LSB teachers na itinatalaga sa mga schools na may mga kakulangan ng teachers. Sa taong ito ay mayroon ng 30 na LSB teachers ang pinapasahod ng munisipyo upang dumagdag sa kakulangan ng mga teachers. Hindi rin pahuhuli ang mga serbisyo para sa ating mga kabataan. Tuloy-tuloy ang pag-aalalay at pagsasaayos ng mga programa para sa ating Pag-asa Youth Association of the Philippines o PYAP kada barangay. Layunin nito na mapalakas ang ating mga kabataan sa pamamagitan ng mga aktibidades upang makatulong sa kanila gaya ng mga trainings at sports development activities. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng mga oportunidad para sa mga gustong maging working students o SPES at mga bagong graduate na nangangailangan ng tulong na makahanap ng mapapasukan. Serbisyong 24/7, laging handa. Ang pamahalaang bayan ng Herona ay laging nakatuon sa pagbibigay ng maayos at mabilis na serbisyo sa mga pagkakataon ng disaster, bagyo, sakuna o sa kahit anumang emergency. Sa mga pagkakataong ito ay laging maaasahan 24/7 ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO. Sa taong ito ay pinagtutuunan ng pansin ang pagsasanay ng mga kasamahan sa mga barangay councils upang sila ay magbigay ng kaalaman at kapasidad. Ipinatupad ang BERT Emergency Crisis and Fire Safety Management Training, CVO's Standard First Aid Training, CVO's Water Search and Rescue Training. Kasama rin ang MDRRMO Herona sa mga fully compliant municipality for 23rd Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in DRRM National Category. Ito ay isang patunay na ang Herona ay naaayon sa pamantayan ng national government at kabilang sa listahan na sumusunod sa kalamidad at sakuna, labanan, sariling galing at kaligtasan seal. Dagdag pa nito ay ang karangalan na nakamit ng Team MDRRM Herona bilang 5th place sa Static Display Competition sa katatapos na 4th Kalasag DRRM Response and Rescue Challenge at 6th place sa LGU DRRMO category. Naipatayo at fully operationalized na rin ang MDRRMO Alternative Operations Center. Nasa pasilidad na ito ang center na kung saan ay namomonitor ang 136 CCTVs na nakalagay sa buong Herona. Makakaasa ang bawat isa na sa pamamagitan nito ay mas mabilis na nabibigyan ng lunas at natutulungan ang mga nangangailangan ng tulong o aksidente. Serbisyong ligtas at seguridad para sa lahat. Ganito kami sa Herona! Naituturing na ang bayan ng Herona ay isa sa mga payapang lugar dahil ito sa masugid na pagtutulungan ng buong komunidad. Lahat ng barangay councils, mga lupong tigapamayapa, ang lahat ng mga barangay peace and order team o mga tanod sa pamumuno ng munisipyo, 10 ng buong kapulisan ng Herona at mga kawani ng mga Bureau of Fire Protection.
patunay dito ay ang nakamit na High Performance Rating o Outstanding Rating ng Municipal Peace and Order Council sa ginawang audit noong April 2024. Kasabay ng pagkilalang ito ay ang remarkable rating na high functional ng Municipal Anti-Drug Abuse Council na siyang iginawad din ng April 2024. Ang pagkakaroon ng mga police community precincts sa mga stratehikong lugar sa bayan ng Gerona ay laking tulong sa pagsasaayos ng kapayapaan sa bayan. Alinsunod dito ay ang mabilis na pagresponde at pag-aasikaso ng mga insidenteng nagaganap sa bayan. Upang lalong makapagbigay ng mas maayos na serbisyo ang mga kapulisan, ang pamahalaang bayan ng Gerona ay patuloy na isinaalang-alang ang pangangailangan ng mga kapulisan. Tulad ng dagdag na mga sasakyan at kagamitan para sa kanilang pagpapatrol, ang paggawa ng bagong PNCO barracks at ang pag-improve ng PNP station. Patuloy pa rin ang pagpapatayo at paglalagay ng solar lights sa mga daan para sa mas maliwanag at ligtas na kapaligiran. Serbisyong pag-unlad para sa ating mga magsasaka ay ang susi upang mapanatili ang sapat na pagkain para sa lahat. Kaya't lalong binibigyan sila ng suporta upang tumaas pa ang kanilang produksyon. Ang pagrerehistro ng mga agri-machineries sa ating bayan na sinimulan noong taong 2023 ay nagdulot ng tulong sa bawat may-ari ng mga farm machineries at equipment sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng gasolina para sa kanilang mga farm equipment. Ito ay ang Fuel Subsidy Program, katuwang ng Department of Agriculture na naglalayong palawigin ang rice, corn, and high-value crops development programs. Sa taong ito ay 2 ang grupong nabigyan ng tulong mula sa Adoption and Mitigation Initiative in Agriculture. Ang Samahan ng mga Magsasaka sa Barangay Matayungkab at ang Climate Resilient Farmers Association of San Bartolome na kung saan sila ay nabigyan ng mga kambing upang mas lalo pang lumakas ang kakayanan ng kanilang grupo at upang madagdagan ang kanilang ikinabubuhay. Dagdag pa rito, ang nabigyan rin ng pamahalaang bayan ng Gerona ay ang Buenlag Agricultural Cooperative ng 12 kambing bilang tulong na pagkakakitaan ng grupo. Patuloy ding pinapalakas ang mga gulayan sa barangay. Layunin nito ang bayanihan o ang pagtutulungan sa bawat barangay. Ang community garden ay isang programa na kung saan ang mga bunga nito ay ipinamimigay sa mga barangay na hindi sapat ang kakayanan sa pagkakaroon ng sapat na pagkain. Ipinagmamalaki na ang Barangay Buenlag sa pamumuno ng kasalukuyang Chairman Ferdinand Lagade, 10 ng kanyang mga masisibag na mga council ay nanalo bilang 3rd place gulayan sa barangay sa buong probinsya ng Tarlac. Puspusan din ang pagbibigay ng mga program para sa pagpapalakas ng ating mga organisasyong magsasaka sa pamamagitan ng People's Survival Fund, kung saan ang mga nabigyan ng mga tri-wheels ang Bularit Climate Resiliency Farmers Association, San Jose Climate Resiliency Farmers Association, Climate Resilient Farmers Association of San Bartolome at ang New Salem Climate Resiliency Farmers Association. Ang pagpapataas ng produksyon ng mais ay binigyan pansin. Tulong ang Charoen Pogpand Foods Philippines Corporation ay nagkaroon ng demonstration farm for corn production sa Barangay Singat. Naumpisahan na rin ang programang pagpapalago ng hydroponics farmers sa Farmers Field School sa Tagumbao. Ito ay naglalayon na maituro ang panibagong diskarte sa pagtatanim. Lalo ding pinaigting ang pagtulong sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho. Pinatatag ng Public Employment Service Office ang kanilang relasyon sa iba't ibang mga kumpanya. Hindi lang dito sa Gerona, kundi sa mga karatig na lugar at ibang bansa upang mas makahikayat ng mga kumpanya na kumuha ng mga manggagawa na tiga Gerona. Ang katatapos na job fair nitong Oktubre ay nakapag-hire ng 76 na aplikante on the spot. Dahil dito ay sigurado nang may pagkakakitaan ng mga ito sa mga darating na buwan. Pinag-iigihan din ang pagbibigay ng mga community-based training sa mga grupo at asosasyon upang maitaas ang kanilang kapasidad sa pagkakaroon ng sariling pagkakakitaan. Ilan sa mga ito ay ang OFW Family Circle Candle Making, Bread and Pastry Making sa Barangay Singat, LGBTQIA+ Training on International Cuisine, Barangay Health Workers Training on Barangay Health Services NC2, Kabsat Training on Meat Processing.
Sa tulong ng Department of Labor and Employment ay nabigyan naman ng kapital ang mga grupo ng kababaihan sa bayan ng Gerona. Kami po ang Pulang Pusong Busilak Association of Gerona at kami po ang magbibigyan ng rice trading and sari-sari store. Maraming salamat. Ang kababaihan at iba pa na bagong samahan sa Tarlac o Kabsat na may 1,670 na miyembro ay nabigyan ng pangkabuhayang processed food production worth 600,000 pesos na kapital. Ang Mutya Kalipi na mayroong 5,475 na miyembro ay nabigyan naman ng kapital na 1,371,280 pesos para sa kanilang rice retailing and sari-sari store business. Kami po ang grupo ng Mutya Kalipi Federation of Gerona Incorporated na mabibigyan po ng livelihood na rice retailing and sari-sari store. Maraming salamat po! Kasabay rin ito ay nabigyan din ang catering services and rental services business ang Tagumbao Farmers Association sa halagang 650,000 pesos. Masaya din ang Mabini Climate Resilient Farmers Association dahil sila ay nabiyayaan ng food process production worth 300,000 pesos. Ang Santiago Planters Association naman ay nabigyan rin ng livelihood worth 300,000 pesos para sa kanilang processed food production. Mapalad ang San Jose Climate Resiliency Farmers Association sa kanilang naumpisahan na food process business na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Higit na ipinagmamalaki ng Gerona ay ang Lantern and Handicrafts product of Katuray Lantern and Handicrafts Marketing Cooperative ng Barangay Katuray na siyang gumagawa at nagpailaw ng Botanical Garden, Baguio City, Christmas Village ng Bimale, Pangasinan at ang Christmas lights decoration ng tulay ng City of Dagupan at ang Belen ng Ago. Maligayang Pasko sa inyong lahat! Maligayang Pasko sa ating lahat! Sa tulong ng Local Economic Development and Investment Promotions Unit, nagsimula ng mabigyan ng sapat na trainings katulong ang DOST at nabigyan ng kapital ng Department of Labor and Employment. Kaakibat pa nito ay ang tulong na ibinigay ng munisipyo sa promosyon ng group sa ibang lugar, kung saan ang lahat ng mga miyembro nito at ang iba pang manggagawa ng parol ay mabibigyan ng parte sa mga proyektong ito. Dahil sa maayos na pamamalakad ng munisipyo ng Gerona, kaakibat ng pagsasatupad ng mga pulisiya ng Ease of Doing Business ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng namumuhunan sa bayan ng Gerona. Puspusan din ang pagsasaayos ng digitalization sa munisipyo ng Gerona katuwang ang Tarlac State University. Unti-unti nang nakamit ang planong magkaroon ng digitization at computeralization ang mga opisina ng munisipyo upang mas mapabilis at transparent ang lahat ng transaksyon sa bayan ng Gerona. Makikita ang patuloy na paglago ng komersyo kasama na rin dito ang pagdating ng mga mamumuhunan. Bukod sa mga lumalaking numero ng small and medium enterprises ay muling magkakaroon ng McDonald's sa bayan ng Gerona sa may Manila North Road. Upang mapalakas at maitaas ang antas na ekonomiya ay patuloy pa rin ang pagsasaayos at pagsasagawa ng mga infrastruktura upang mas mapaunlad ang bayan. Sa taong ito ay nakapagpagawa ng mga farm-to-market roads sa mga barangay tulad ng sa Quezon, Padapada, Tagumbao, San Agustin, Sulipa, Cardona, Mabini, Magaspak, Bularit, Tangkaran at Apsayan. Ipinagawa rin ang drainage sa Barangay Plastado upang maiwasan ang baha. Pinaganda rin ang plaza sa bayan para magamit ng lahat. Ang dating plano lamang na pagpapatayo ng warehouse facility ay siya ng kasalukuyang ginagawa. Ito ay gagawing imbakan ng mga farm inputs ng ating mga magsasaka. Upang makatipid sa kuryente sa munisipyo ay nagpalagay ng hybrid off-grid solar power nang sa gayon ang matitipid na pondo ay maidadagdag sa paggawa ng ibang proyekto na mas makatutulong sa mga nakararami. Ang dating nakatiwangwang na lupa sa Barangay Amakalan ay unti-unti nang umuunlad. Ang planong pagkakaroon ng mga Small Farm Reservoir o SFR sa Western Barangays ay mauumpisahan na ngayong buwan. Dahil dito, mas maraming mga magsasaka ang makikinabang sa paggamit ng sapat na tubig sa kanilang mga pananim.
Serbisyong matapat, mahusay at dekalidad. Hindi matutumbasan ang kasipagan at dedikasyon ng mga manggagawa ng pamahalaang bayan ng Gerona. Sa palagiang suporta at tulong ng Sangguniang Bayan ng Gerona ay patuloy na namamayagpag sa pagbibigay ng maayos at naayong serbisyo para sa lahat ng Geronians. Isang saludo para sa mga kasamahang garbage collectors, street sweepers at iba pang mga tigalinis na araw-araw na umiikot at nagpapagal upang mapanatili ang kalinisan ng ating bayan. Dahil dito ay ginawaran ng pagkilala ang Gerona bilang champion sa Search for Environmental Champions Clean and Green Municipality. Puspusan ng pag-iikot ng mga empleyado sa Assessor's Office sa buong bayan upang maiwasto ang Real Property Assessment. Ito ay upang may saayos at maitama ang Real Property Assessment base sa tamang deklarasyon ng mga taxable na properties. Ang gawaing ito ay isa sa mga epektibong paraan upang makalikom ng sapat na buwis para sa pagsasakatuparan ng mga proyekto para sa bayan. Hindi rin pahuhuli ang mga tiga-Municipal Treasury Office na lubos ding ipinagmamalaki na ang target ng Municipal Treasury sa paglikom ng buwis na 100% ay malampasan noong taong 2023 sa rating na 117.7%. Mas maraming buwis ay nangangahulugan ng mas maraming mga proyekto para sa lahat. Makakaasa na ang bawat empleyado sa Municipal Treasury Office ay hindi titigil at masayang magbibigay ng serbisyo sa lahat ng mga kliyente nito. Higit na isinasaayos ng Human Resource Management Office ang kapakanan ng bawat empleyado sa pamamagitan ng pagtaas ng antas ng kakayanan ng bawat empleyado sa pagbibigay ng mga nararapat na trainings at iba pang mga gawain na nakakatulong sa pag-unlad ng bawat isa. Nagkaroon na rin ng formal na organisasyon ang mga manggagawa ng munisipyo na tinatawag na Gerona Association of Municipal Employees o GAME. Layunin nito na mas maprotektahan pa ang kapakanan ng bawat empleyado at magkaroon ng kinatawan at boses ang mga empleyado sa pagpapalawig ng kapakanan ng bawat isa. Tinututukan din ang pagbibigay ng nararapat na recognition sa bawat manggagawa. Dahil dito ay mas nagiging inspirado ang lahat sa pagbibigay ng mas maayos na serbisyo. Sa mga pagsisikap na ito, ang munisipyo ng Gerona ay nakakamit ng recognition na ginawad ng Civil Service Commission Regional Office sa pagkamit ng Maturity Level 2 Enhanced Indicators in the System of Rewards and Recognition. Mariinding binibigyan pansin ang career development ng bawat isa na kung saan ang mga deserving na mga empleyado na matagal nang nagsisilbi ay napopromote at ang iba ay napepermanente sa trabaho. Isang pinakamataas na pagkilala rin ang ibinibigay sa accounting office sa pamumuno ni Municipal Accountant Lito F. Melegrito sa sunod-sunod na 3 taong karangalan na naigawad bilang Outstanding Accounting Office sa buong Pilipinas mula 2021 to 2023. Dahil dito ay kasama na sa Hall of Fame awardee ang bayan ng Gerona. Malaking karangalan din para sa bayan ng Gerona ang muling pagkamit ng Commission on Audit, Unmodified Opinion or Unqualified Opinion para sa taong 2023. At sa ikapitong sunod na taon na nakamit ito ay patunay ito na maayos at tapat na pamamahala para sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Natatangi din ang bayan ng Gerona sa buong probinsya ng Tarlac sa pagkamit ng opinyon na ito at kabilang sa iilan lamang na LGUs sa buong Pilipinas na 7 sunod na taon na mabibigyan nito. Ang unmodified opinion or unqualified opinion ay nangangahulugan na ang financial statements ng bayan ay maayos, kumpleto at sumusunod sa lahat ng pamantayan ng COA na nagpapakita ng wastong paggamit ng pondo ng bayan. Ito ay nangangahulugan na bawat sentimo ng pera ng bayan ay maayos na nagagamit at napupunta sa tamang proyekto para sa kapakanan ng mamamayan. Ang sama-samang pagtutulungan ng lahat ng empleyado ay nagbunga ng mataas na satisfaction feedback survey ng munisipyo. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kliyente na nasisiyahan sa serbisyo ng bawat isa.
Dahil dito ay muli na namang nakamit ng pamahalaang bayan ng Gerona ang maintenance ng ISO certification nito sa taong 2024 at ang pagkakaroon ng extension ISO certificate ng RHU 1, 2, and 3. Ito ay patunay na ang serbisyo ng bawat empleyado ng munisipyo ay naaayon sa international standards. Kaakibat ng pagkilalang ito ay ang patuloy na paglipad ng bayan ng Gerona bilang isa sa pinakamahusay na lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas sa loob ng 6 na taon dahil sa pagkamit nito ng Seal of Good Local Governance or SGLG. Ito ay isang mabigat na katibayan na ang bayan ay hindi humihinto sa pagbibigay ng maayos at tapat na serbisyong totoo para sa lahat. Marami pang kailangang gawin, hindi hihinto hanggat hindi mararating ang ninanais ng bawat Geronian na magkaroon ng mas matiwasay at maayos na buhay. Sa mga darating pang mga taon ay nakaplanong ipagawa at ipatayo ang Gerona Community College. Construction of commercial buildings sa Amakalan. Construction of circumferential road sa Abagon, Magaspac, Danzo at San Antonio. Construction of bypass road T-Plex to Katuray at T-Plex to Amakalan. Construction of new public cemetery. Construction of water system sa Western Barangay. Solar power irrigation system. Site development lot for new growth center. Community hospital. Air-conditioned convention or multipurpose hall. Bagsakan center para sa mga agricultural products. At municipal hall extension. Lahat ng mga ito ay kakayanin. Lahat ng ito ay magiging katotohanan. Manalig lamang sa mas maayos at may pusong serbisyong totoo. At lahat tayo mga Geronians ay magniningning. Shine Geronians! Shine Gerona!